Nagsimula ang movie habang gumagawa ng isang subway station ang mga worker sa isang underground tunnel ng lungsod, ngunit bigla silang nakakita ng isang kakaibang lagusan na naglalabas ng napakabahong amoy, kaya't nagpasya sila na pumasok sa loob ng lagusan upang mag-imbestiga. Nagulat sila nang makakita sila ng mga naglalakihang mga basura na tila mga bundok na magkakapatong-patong, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay napapaligiran sila ng malalaking mga insekto habang makikita naman na tila lumalakad ang isang galamay sa kanilang likuran. Pagkatapos ay nagpatuloy na silang mag-imbestiga sa loob kung saan ay bigla silang nakakita ng isang kakaibang bagay na animoy isang malaking itlog, at nang hawakan ay biglang dumating ang CEO ng company upang tingnan ng personal ang area na iyon, at ilang sandali ay ipinakita sa kanya ng mga worker ang kakaibang itlog na nakita nila doon, at sinabi ng CEO sa kanila na dagli nilang kuhanin ang itlog dahil baka ito ay isang bagay na malaki ang halaga, ngunit naggala namang mag-isa sa paligid ang worker na si Don kaya't nawala ito sa loob, at pamaya-maya ay ayaw nang umilaw ng dala niyang flashlight kaya't sinubukan niyang ipatay sindi ito, ngunit wala siyang kamalay-malay na nagising niya ang isang nakakatakot na halimaw sa kanyang likuran. Dahan-dahang tumayo ang dambuhalang nilalang, nang marinig ni Dan ang ingay ay agad na lumingon ito sa kanyang likuran, at sa lakas ng kanyang pagsigaw ay napalingon ang iba pa niyang mga kasamahan, kaya't dagling nagsitakbuhan ang mga ito upang puntahan ang kanilang kaibigan at doon ay nakasalubong nila ang takot na si Dan habang sinasabi nito ang nakita niyang halimaw, at ilang sandali ay nakarinig sila ng mga kakaibang mga ingay sa paligid kaya't agad silang nagsama-sama upang abangan ang nagbabantang panganib, ngunit biglang pumulupot ng isang galamay sa isa nilang kaibigan at pagkatapos ay dagli siyang hinila nito. At pagkatapos ay sumigaw ang kanilang CEO na tumakbo na silang lahat kaya't agad silang nagtakbuhan pabalik, ngunit habang nagsisitakbuhan ay bigla silang pinaghihila ng mga galamay at inihagis kung saan-saan kaya't nagsigawan silang lahat sa sobrang takot, at pagkatapos ay biglang lumabas ang halimaw. Habang inililigtas ni Dan ang kanyang kaibigan ay biglang nanlaki ang mga mata nito at napahinto ito dahil bigla siyang pinaluputan at kinuha ng galamay, kaya't napaiyak at nagsisigaw si Dan dahil sa nangyari sa kanyang kaibigan at kasabay noon ay nagbagsakan ang mga naglalakihang mga basura doon at pagkalabas nila ay nabarahan na ang lagusan, at sa labas ay napaiyak si Dan dahil sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Ngunit makikita namang naglalaro ang batang si Jake sa daan kasama ang kanyang amang si Jing at pamaya-maya ay nakita nilang mag-ama ang nabulabog na mga ibon sa kalangitan, at pagkatapos ay narinig ni Jake ang isang malakas na busina ng isang truck, kaya't agad siyang binuhat ng kanyang ama upang mailayo siya sa daan habang mabilis na papalapit ang isang truck patungo sa kanila, at makikitang minamaneho ito ng isang worker na tumatakas mula sa dambuhalang halimaw, ngunit nasagasaan nito ang mga pako sa daan kaya't sa biglang pagliko ng matuling truck ay nalaglag ang mga dalang cargo nito sa daan. Agad nilang pinuntahang mag-ama ang mga nalaglag at nang buksan ang kahon ay nakita nila ang isang malaking itlog na pinakukuha ng CEO kanina sa kanyang mga worker, at pagkatapos ay nagdesisyon si Jing na kuhanin ang kakaibang itlog na iyon dahil inaakala niya na baka magkaroon siya ng malaking pera dito, ngunit nagtataka naman ang kanyang anak habang tinitingnan ang misteryosong bagay sa likod ng kotse, kaya't dahan-dahan nitong inilapit ang tenga upang mapakinggan ang loob nito. Biglang nagulat ang bata nang makarinig siya na tila may malaking bagay na gumagalaw sa loob nito, ngunit ang iniisip lang ng kanyang ama ay kung magkano ang perang kikitain niya dito. At makikitang si Jing pala ay nagtatrabaho sa loob ng isang junkyard, at nang makakita siya ng isang pulang sasakyan na nasa gilid ng kanyang bahay ay makikitang biglang nawala ang saya nito sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tinanggal na ni Jing ang kanyang wedding ring at ipinasok na niya si Jake sa loob ng bahay. Pagkapasok ay nakita niya ang kanyang ex-wife na si Lena na nakatayo sa loob. Hindi masaya si Lena dahil nakatira ang kanyang anak na si Jake sa isang maduming lugar. Ilang sandali ay pumasok ang nobyo nito sa loob at ibinigay nito ang pasalubong na laruan sa batang lalaki, kaya't dagling tumakbo patungo sa kanya si Jake. Halos may buga na ni Jing ang kanyang iniinom pagkatapos siyang sisihin ni Lena dahil sa pagiging walang kwentang lalaki at sinabi sa kanya na hindi siya karapat-dapat na maging isang ama ni Jake. At ang masama pa nito ay nagdesisyon ang nanay na kunin si Jake at isama sa probinsya upang magkaroon ito ng magandang kinabukasan. Pagkatapos ay sinabi ng nobyo ng kanyang asawa na pag-aaralan niya ang bata sa isang private school upang hindi mamulot ng basura ito paglaki katulad ng kanyang ama, kaya't bigla siyang sinapok ni Jing sa mukha. Sinubukan silang awatin ni Lena ngunit biglang naging katawa-tawa ang kanilang pag-aaway, dahil makikitang nagkakagata na sila ng kanilang mga binti, kaya't minabuti ng umalis ni Lena at inilayo si Jake sa kanila at galit na umalis na din ang lalaki at sumunod na ito sa kanila. Kinagabihan ay makikitang ginagamot ng kanyang tatay ang pasa niya sa mukha at pagkatapos ay tila may nararamdaman ang kanilang aso sa labas.
At wala silang kamalay-malay na nagsisimula ng mapisa ang itlog na nasa loob ng sasakyan, at napansin nilang kumikilos ng kakaiba ang kanilang alagang ibon sa hawla. Lumabas ang kanyang ama upang tingnan ang kanilang bakuran dahil inaakala nito na baka mga galang hayop lang na mga nagkakalkal sa mga basura. Ngunit wala naman itong nakita kaya't nagpunta na lang ito sa sasakyan nang mapansin niya na umuuga ito. Lumapit ito sa bintana at biglang nagulat ito nang makita niya ang isang galamay sa loob ng sasakyan. Kaya't dagli itong nagtatakbo patungo kay Jing at pagkatapos ay sinabi niya dito ang tungkol sa nilalang na nakita niya sa sasakyan, kaya't bumalik silang mag-ama at doon ay nakita nilang nawala na ang kanyang buong sasakyan, ngunit pamaya-maya ay biglang may bumagsak sa lupa kaya't napatingin sila sa itaas at nabigla silang dalawa nang makita nila na buhat-buhat ng mga galamay ang kanilang sasakyan. Nang maramdaman sila ng nilalang ay biglang nagtago ito pabalik sa sasakyan kaya't agad na bumagsak ito. Ngunit bago pa man sila makakilos ay dagli silang inatake ng halimaw kaya't agad na napatakbong pabalik si Jing sa kanilang bahay at sumunod na din ang kanyang tatay. Naramdaman nilang may sasakyang paparating kaya't pagsilip ni Jing ay nakita niya ang sasakyan ng nobyo ng kanyang dating asawa. Nabigla si Jing nang makita niyang tumatakbong palabas si Jake sa kotse habang patungo ito sa kanila, kaya't agad na lumabas si Jing habang sumisigaw ito sa kanyang anak upang pigilan ito. Ngunit huli na ang lahat dahil biglang pinaluputan na ito ng isang malaking galamay at dagling kinuha ang batang lalaki. Agad na pinuntahan siya ng kanyang ina at sinubukan niyang hilahin si Jake ngunit makikitang napakalakas ng halimaw, pilit pa ding nakikipaghilahan si Lena. Biglang dumating si Jing at agad nitong tinaga ang galamay ng halimaw at sa wakas ay nakawala na si Jake. Dagling kinuha ni Lena ang gasolina at ibinuhos niya ito sa buong sasakyan, at pagkatapos ay hinagisan niya ito ng lighter kaya't nagliyab ang sasakyan at makikitang nagwawala ang halimaw sa loob at nasunog ito. Naiyak naman si Jing dahil sinindihan ni Lena ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ng pag-atake ay nagtaka naman ang kanyang ama kung papaanong napunta sa sasakyan ang halimaw at agad na sinabi ni Jake na mula ito sa itlog na kinuha ng kanyang ama. Ilang sandali ay biglang dumating ang nobyo ni Lena pagkatapos niyang tawagan ito. Nagalit ang lalaki dahil inistorbo siya ni Lena sa kanyang business meeting. Habang nagtatalo sila ay biglang umuga ang buong paligid at pagkatapos ay sumilap si Jing sa pinto kung saan ay nakita niya ang mas malaking halimaw sa labas, kaya't napaurong ito sa sobrang takot at pamaya-maya ay nakita nila ang mga galamay sa bintana na umiikot sa buong kabahayan. Napatingin sila sa itaas ng magbagsakan ang kisame at doon ay nakita nila ang nakakatakot na malaking mukha ng halimaw na papalapit sa kanila. Galit na galit itong gustong makapasok sa loob ng bahay at binasag nito ang salamin sa bintana kaya't takot na takot silang lahat sa loob. Dagling lumabas ang nobyo ni Lena upang makatakas at pinabayaan nito ang mag-ina sa loob at pagkatapos ay nagsunuran na din sa kanya ang kanyang mga bodyguard, at sa labas ay mabangis na inatake sila ng dambuhalang halimaw. Pagkatapos ay sinunggaban nito ang nobyo ni Lena sa pamamagitan ng kanyang napakalaking galamay. Inilapit nito ang lalaki sa kanyang mata at tiningnang mabuti ngunit bigla nitong inumulan ng napakalakas ang lalaki at inihagis niya ito na parang isang basura. Biglang lumingon ito kila Jing kung saan ay pinigilan niyang makatakas ang mga ito. Habang inililigtas ni Jing ang kanyang tatay ay bigla naman kinuha nito ang kanyang anak na si Jake. Nakipaghilahan si Lena upang mailigtas ang anak ngunit hinampas siya ng dambuhalang halimaw kaya't nabitawan niya si Jake. Hinampas din nito si Jing kaya't wala silang nagawa upang mailigtas ang kanilang anak, at makikitang inilapit ng halimaw sa kanya ang bata kung saan ay naamoy nito ang amoy ng kanyang nawawalang itlog, at dahil doon ay dagli nitong itinakbo at kinuha si Jake. Habang umiiyak at isinisigaw ang pangalan ni Jake ay hinahabol nila ang dambuhalang halimaw ngunit wala na silang nagawa nang biglang pumasok ito sa isang malaking butas sa lupa. Napaiyak na lang si Jing sa pagkawala ng kanyang anak habang hinuhukay nito sa pamamagitan ng kanyang mga kamay ang lupa at napatulala na lang din si Lena sa pagkawala ni Jake. Pagkabalik sa bahay ay sinubukan ni Jing na pagaanin ang kalooban ni Lena ngunit isinisi sa kanya nito ang lahat ng nangyari. Ngunit ilang sandali ay biglang pumasok ang isang di kilalang lalaki habang sinusundan ng kanyang estudyante ang pinanggalingan at bakas ng dambuhalang halimaw. At nang makita ang mag-asawa ay dagli silang tinanong nito kung nakita nila ang halimaw dahil hinahanap nila ito. Ang matandang lalaki pala ay isang marine biology professor, at maingat nitong ineksamin ang naputol na galamay ng dambuhalang halimaw kung saan ay naisip nito na pinatay ng mga tao ang supling ng nilalang, at hinahanap nito ang kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang pang-amoy, at malaki ang posibilidad na napagkamala ng halimaw na anak niya ang batang lalaki kaya't dinala niya ito sa kanyang pugad. Ibig sabihin na malamang ay buhay pa din si Jake.
Samantala ay nagkaroon na ng malay si Jake kung saan ay nakita niya na napapaligiran siya ng tila mga bundok ng basura. Dahan-dahang tumayo ang batang lalaki upang makalabas, ngunit nakita niya ang malaking galamay na kumuha sa kanya at unti-unting lumapit ang dambuhalang halimaw sa bata, kaya't nang dahil sa takot ay napaatras ang bata habang patuloy na lumalapit ito sa kanya. Pagkalapit ay biglang bumukas ang tila maskara nito at nabunyag ang isang nakakakilabot na pagngisi nito, ngunit nag-alala ang halimaw dahil sa pagkatakot ni Jake sa kanya, kaya't inilabas nito ang kanyang malaking dila upang dilaan si Jake, ngunit mas lalo pang natakot ang bata. Tuluyang nadismaya ang halimaw dahil sa ikinilos ni Jake at galit na umatungal ito ng napakalakas sa harapan ng batang lalaki, at pagkatapos ay biglang tumunog ang isang music kaya't tumingin ito sa paligid, ngunit nalaman nito na ang ingay ay nagmumula pala sa kanyang tiyan, at nagsisigaw ito sa sakit na halos bumagsak na ito sa harapan ni Jake habang hindi naman malaman ng bata kung ano ang kanyang gagawin, at ilang sandali ay nagtatakbo ang halimaw sa likod ng mga basura at sinubukan niyang iluwa ang machine na tumutunog sa kanyang tiyan. Dahan-dahang namang nagtungo si Jake sa halimaw habang nakahiga itong hirap na sumisigaw sa sakit. Sinabi ng batang lalaki sa halimaw na tutulungan niya ito kung hahayaan siya nitong makauwi sa kanilang bahay pagkatapos, kaya't kinuha nito ang mahabang wire at buong lakas niya itong hinila habang pinipilit ng halimaw na iluwa ang bagay na kinain, ngunit agad namang nailabas ni Jake ang bagay na nasa loob ng tiyan nito, at sa wakas ay nagawa ng makatayo ng halimaw. Pagkatapos ay kinuha nito ang batang lalaki na tila pinasasalamatan siya nito dahil sa pagliligtas ng bata sa kanyang buhay, at dahan-dahan itong ibinaba si Jake at humiga itong muli. Samantala ay sinabi ng scientist kila Jing na hayaan na lang nila ang kanilang anak, ngunit pilit na nagmakaawa si Jing na tulungan sila, ngunit nang makita ng matandang lalaki kung gaano kadesperado ang mag-asawa na makita ang kanilang anak ay nagpasya ito na hanapin ang dambuhalang nilalang. Pagkatapos ay nagpunta sila sa laboratory at sinabi ng scientist na upang mailigtas ang kanilang anak ay kailangan nilang maturukan ng tranquilizer ang halimaw. Mayroon din siyang ginawang chemical na kayang patayin ang nilalang, ngunit nagbabala ito na huwag gagamitin ito sa halimaw maliban kung likas na itong masama. At sa underground ay makikitang pinagkakainang dambuhalang halimaw ang mga basura doon. Nagtataka naman si Jake kung bakit kinakain nito ang mga basura. Sinubukan nitong maghanap ng makakain ngunit wala man lang siyang makita kahit tubig. Nang mapansin ng halimaw na nagugutom na si Jake ay binigyan niya ito ng mga basura, ngunit mas lalong nawalan ng ganang kumain ang batang lalaki. Natuwa si Jake sa pagiging likas na masayahin ng halimaw at tuwang-tuwa ito habang hinahagisan siya ni Jake ng mga basura at pinapakain, kaya't agad silang nagkaroon ng bonding sa isa't isa. Ngunit makikita namang nag-iisip si Dan tungkol sa mga kaibigan niyang pinatay ng dambuhalang halimaw, kaya't nagplano ito na maghiginti sa nilalang kasama ang mga worker na nakaligtas sa nakaraang pag-atake. Samantala ay nagising naman si Jake nang makarinig siya ng isang kakaibang ingay sa likod ng mga basura, kaya't nagpa siya itong tingnan kung ano ang ingay na iyon, ngunit bigla siyang sinuggaban ng isang di kilalang tao at ito pala ay ang kaibigan ni Dan na nakaligtas sa pag-atake. Iniligtas nito si Jake at nagplano ito na patayin ang halimaw, ngunit pinigilan siya ni Jake dahil hindi naman ito kumakain ng mga tao. Inakala ng lalaki na nahihibang na ang bata dahil alam niyang patay na ang kanyang mga kaibigan dahil sa nilalang na iyon. Pagkatapos ay dahan-dahan na silang tumakas at umiwas na matapakan ang galamay ng halimaw upang hindi ito magising, ngunit nagising pa din ang nilalang nang maramdaman nito ang kanilang paggalaw, kaya't agad na hinila ng lalaki si Jake upang makatakas sila, ngunit nabitawan nito ang bata at nahulog ito sa tubig. Patuloy pa ding hinabol ng nilalang ang lalaki kaya't nagtatakbo ito, ngunit makikitang patuloy naman sa paglubog si Jake sa tubig. Na corner ng dambuhalang halimaw ang lalaki at nang makita nito ang malaking insekto na patungo sa lalaki ay agad nitong inumulan ng malakas ang insekto kaya't agad na nagtatakbo ito, ngunit hinimatay din ang lalaking iyon. Pagkatapos ay dagling bumalik ang dambuhalang halimaw kay Jake upang iligtas ito. Inilagay niya ito sa sahig habang walang malay pa din ang batang lalaki. Sinubukan niyang gisingin si Jake ngunit hindi pa din nagigising ito kaya't napaiyak ang halimaw dahil hindi niya nailigtas ang batang lalaki. Samantala ay naghahanda naman ang professor at sila Jing upang puntahan ang dambuhalang halimaw, ngunit pagpasok ni Lena sa sasakyan ni Jing ay nakita niya ang isang piraso ng papel na may wedding ring sa nakaraang kasal nila. Pagkatapos ay tiningnan niya ang dokumentong papel at doon ay nalaman niya na mayroon palang pinagdaraan ng sakit o chronic disease ang lalaki, kaya't nang malaman ay biglang napaiyak si Lena. Pagdating ni Jing ay sinabi ni Lena na bakit hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang sakit, ngunit sinabi ni Jing na hindi na niya iniisip na importante pa iyon, dahil ang gusto lang niya ay ilaan ang kanyang oras para kay Jake at ibigay ang pinakamagandang kinabukasan na alam niyang hindi niya kayang ibigay sa anak.
Ang bigat sa dibdib ng eksenang ito dahil sa kabila ng pinagdaraan ng sakit at pagsasakripisyo ni Jing ay naghahangad pa din siya ng pinakamagandang kinabukasan para kay Jake, inilaan din niya ang kanyang oras para sa anak, isang bagay na hindi nakita ni Lena ang pagpapahalaga ni Jing sa kanila na hindi kagaya ng kanyang nobyo na iniwanan silang mag-ina sa gitna ng panganib. Nakita din natin na tila tinapakan at tiningnan siya ng mababa ni Lena at ng nobyo nito dahil sa katayuan ng kanilang buhay. At pagkatapos ay bumiyahe na sila patungo sa lugar kung nasaan ang dambuhalang nilalang, nang makarating na sila sa kuweba ay nakita nila ang mga construction worker na pinangungunahan ni Dan kung saan ay hinukay na ng mga ito ang daan patungo sa tunnel, gayunpaman ay sinabi ng mga worker na umalis na sila dahil nagplano silang maglagay ng lason sa loob upang mapatay nila ang dambuhalang nilalang sa kuweba. Nang marinig ni Jing ay pinigilan niya ang mga ito dahil naniniwala siya na buhay pa din ang anak niyang si Jake. Ngunit ang tanging hangad lamang ni Dan ay ang ipaghiganti ang kanyang mga kaibigang namatay, kaya't agad siyang pinagsabihan ni Jing dahil sa pagsasawalang bahala nito at sinabi ng lalaki na mapapatay lang ng lason ang mga nakaligtas sa loob. Samantala ay sinamantala naman ng tatay ni Jing na putulin ang wire ng machine habang nagtatalo sila, at agad na silang nagsitakbuhan at nagtungo sa loob. At doon ay nagsimula ng gamitin ng estudyante ang kanyang detector upang mahanap ang halimaw, at ilang sandali ay natagpuan na nila ang dambuhalang nilalang habang patuloy nitong binabantayan ang batang lalaki, ngunit dagling pinigilan ng professor si Jing ng akma nitong pupuntahan at ililigtas si Jake. Kinuha na ng professor ang kanyang baril na may tranquilizer upang gamitin sa halimaw, pagkatutok ay agad niyang ibinaril ito ngunit sa kasamaang palad ay sinanggalang ito ng halimaw, kung saan ay nakita na sila ng nilalang kaya't umungol ito ng napakalakas ngunit tinamaan na ito sa pangalawang pagbaril ni Jing, kasabay noon ay hinagisan din ito ng kemikal ni Lena, pagkatapos ay inilagay na ng halimaw sa mas ligtas na lugar si Jake bago nito isagawa ang pag-atake kila Jing, ngunit nang akmang aatakihin sila nito ay agad namang tumalab ang tranquilizer kaya't bumagsak ito, dagli namang pumanik sa mga basura ang mag-asawa patungo kay Jake ngunit hindi pa din nagkakamali ang batang lalaki, ngunit agad na kumuha ng sample ng dugo ang professor sa nilalang, ngunit ilang sandali ay nagising na ang halimaw at malakas na inungulan nito ang professor, at pagkatapos ay agad itong humarap kila Jing at nang tangka nitong kukuhanin muli si Jake ay biglang pinone siya ng mga construction worker sa kanyang galamay, pagkatapos ay pinalibutan nila ang halimaw upang patayin ito. Ngunit lalong nagalit ang dambuhalang halimaw, at nagsimulang umatake ang mga galamay nito at pinaghahampas ang mga worker, agad naman silang gumanti sa pamamagitan ng paghahagis ng mga kawit sa nilalang at nagawa nilang mapigilan ito, nang makita ng isa nilang kasamahan ang deadly poison na dala ng professor ay agad siyang pinigilan ng matandang lalaki, ngunit nabigo siyang mapigilan ang mga ito, nang makuha ni Dan ang lason ay dagli niyang inihagis mismo sa mukha ng dambuhalang nilalang, kaya't nagdulot ito ng malubhang pagkapinsala sa halimaw kasabay noon ay pinatamaan ito ni Dan ng napakalaking palaso sa dibdib. Ngunit ilang sandali ay unti-unti nang nagkamalay si Jake at nabigla ito nang makita niyang pinapatay ng mga worker ang kanyang kaibigan, ngunit patuloy pa ding hinahagisan ng laso ng mga worker ang dambuhalang halimaw kaya't agad na nanghina ang kaawa-awang nilalang, nagsisigaw si Jake habang umiiyak at nagmamakaawa itong tumigil na sila sa pagpatay sa kanyang kaibigan, at doon ay narinig ng dambuhalang halimaw ang boses ng batang lalaki at naging masaya ito dahil nakita niyang ligtas at buhay si Jake. Kaya't nagkaroon ito ng pag-asa na makipaglaban sa mga construction worker, umungol ito ng napakalakas at inatake niya ang mga ito, sinindihan ng isang worker ang dinamite ngunit hinampas siya ng galamay ng halimaw kaya't sumabog ito malapit kila Jing, nang mahulog si Jake ay iniligtas siya ng kanyang kaibigang halimaw sa kabila ng napakaraming pinsala nito, pamaya-maya ay napansin ni Jing na babagsak na ang bundok ng basura sa anak ngunit dagling hinarang ito ng dambuhalang halimaw upang protektahan ang batang lalaki. At nang dahil doon ay malubhang nasugatan ng dambuhalang halimaw, walang magawa si Jake habang tinitingnan niya ang paghihirap at sobrang nasasaktan niyang kaibigan, ngunit patuloy pa din siyang inatake ng mga workers sa pamamagitan ng pagsaksak nito sa kanyang tiyan, kaya't nagsisigaw at nag-iiyak si Jake para sa kanyang kaibigan habang nakikita nitong patuloy pa din ang pagsasaksak ng mga worker, at sa huling sandali bago bawian ng buhay ay pinilit nitong abutin si Jake ngunit muling sinaksak ito ni Dan sa puso kaya't nang dahil doon ay namatay ng tuluyan ang dambuhalang halimaw. Nang hugatin ni Dan ang sibat ay lumabas ang mga basurang kinain nito ngunit wala silang nakitang anumang bakas na katawan ng tao, at pamaya-maya ay nagsilabasan na ang mga nakaligtas na mga kaibigan nila, kung saan ay sinabi nito kay Dan na hindi kumakain ng tao ang nilalang na iyon at ang kumakain ng mga tao ay ang mga malalaking mga insekto. Binitawan na ng mga worker ang kanilang mga sandata upang tulungan ang kanilang mga kaibigan, ngunit dahan-dahan naman tumalikod si Dan upang tingnan ang nilalang at napagtanto niya na siya ay naging isang tunay na halimaw.
Sa wakas ay nakasama na ni Jing ang kanyang anak na si Jake habang nag-iba na ang pagtingin ni Lena sa kanyang asawa, at nagpa siya ito na bigyan ng pangalawang pagkakataon si Jing at nagplano ito na muling magpakasal sa lalaki, at masaya na silang nagyakap habang nakatingin sa kanila si Jake. Pagkatapos ay in-interview si Jing ng news reporter tungkol sa nakasagupan nitong dambuhalang halimaw ngunit tumanggi siyang tawagin itong isang halimaw dahil wala namang pinatay itong tao. Inilarawan niya na ang lahat ng buhay ay sinisira ng mga tao sa pamamagitan ng pagpatay sa kapaligiran, at tinanong niya ang mga manonood kung sino sa palagay nila ang totoong halimaw. Ang kwento ng movie na ito ay nagtuturo sa atin na mahalin at pangalagaan natin hindi lang ang ating kapaligiran lalo na ang ating pamilya, huwag natin silang ipagpalit ng dahil lang sa pera upang guminhawa, at huwag na din nating hintayin may mangyari pang masama sa ating pamilya bago pa natin ma-realize ang kanilang kahalagahan. Mas maganda na mahalin at suportahan natin ang ating pamilya sa kabila ng hirap man o ginhawa. Sinisimbolo din ng dambuhalang halimaw na huwag tayong maging mapanghusga, dahil wala sa maganda o magarbong itsura ang tunay na makapagsasabi kung tayo nga ba ay isang mabuting nilalang o totoong halimaw sa mundong ibabaw.